Ayaw na raw makita at makipag-ugnayan po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte po mga kabida kay Attorney Harry Roque, yung kanyang dating presidential spokesperson po mga kabida po. Ito po yung sinabi po ngayon ni Attorney Nicholas Kaufman, yung kanyang Chief Legal Defense Counsel po mga kabida. Dahil daw yun sa ginawa po ni Attorney Roque na gumalaw po ng mag-isa, na wala hong koordinasyon po mga kabida sa kanyang mga abogado. Kaya nga yun ang nangyari po ngayon. Kumbaga, ewan ko kung totoo ba itong sinabi po ni Pangulo Duterte po mga kabida, itong sinabi po ni Attorney Kaufman. Kasi para po sa akin, ayaw kong maniwala po dito, Kasi para sa akin po, imposible po na gawin po ito ni Digong, Pero pakinggan muna natin ito pong balita po mga kabida, At pagkatapos niyan, magre-react po tayo. Narito po. Attorney Nicholas Kaufman versus Attorney Harry Roque. Sa Facebook post mula sa page na Alvin and Tourism, ibinahagi ang written interview niya kay Kaufman na siyang lead counsel sa ICC ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Medyo mainit daw ang ulo niya kay Roque. Ayon kay Kaufman, sobrang panggugulo ng dating tagapagsalita ni Digong. Kesyo sinubukan pa rin itong idemanda ang Dutch government para makalabas si Duterte gamit ang isang crazy scheme na halos ikapahamak pa rin ng buong defense team. Nang malaman pa rin ng Dutch lawyer na pugante si Roque, pinutol na nito ang contact sa dating presidential spokesperson. Dagdag pa ni Kaufman, walang may gusto kay Roque. Hindi raw interesado sa kanya si Duterte o kahit sino sa kampo nito. Wag na raw makialam si Roque sa kaso ni Duterte at bumalik na siya sa Pilipinas para ayusin ang sarili niyang mga gusot. Pero syempre, palaban si Roque. Dinipensahan niya ang sarili. Wala raw katotohanan ng sinasabing nakikialam siya sa kaso ni Duterte. Wala rin daw siyang mga pahayag na nakakadiskaril sa diskarte ng Duterte team. Hindi naman talaga totoo na ako'y naghihimasok. I adhere to the strictest ethical standards. At alam ko na isa sa pangunahin talagang rule of ethics huwag maghihimasok sa kaso ng iba. Inamin din ni Roque na ginusto niya rin maging miyembro ng legal team ni Duterte, pero hindi na nga ito natuloy dahil sa personal niyang issue. Pag sinabi ko kasi naghihimasok sa kaso, ito yung kaso na hinahawakan ni Kaufman sa ICC. At mula naman na naging malinaw sa akin na ayaw niyang makipagtrabaho sa akin, hindi ko naman pinagpilitan ng sarili ko. At binigay ko naman ng buong-buo kong tiwala kay VP Sara nung pinili niya itong si Kaufman. Lahat daw ng ginagawa niya ay para lang sa pagmamahal niya sa dating Pangulo. Sabi niya, hindi ito crazy scheme kundi sincere na legal remedy. Ang gusto lang daw niya bilang isang foot soldier ng mga Duterte ay ang makabalik ng buhay si Digong sa Pilipinas. Ayun. Ito yung ayaw kong mangyari po, mga kabida, na dumating sa point na magkawatak-watak po itong mga supporters po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dito ho sa sinabi po ni Attorney Nicholas Kaufman, medyo ayaw ho akong maniwala ho dito. Kasi para sa akin, medyo malabo po na sabihin po ito ni Digong, kay Attorney Roque. Alam naman po ni Digong po mga kabida, kung ano yung sakripisyo po, na ginawa po ni Attorney Harry Roque po mga kabida para po sa kanya, Tapos may marinig po tayo na ganito po yung sinabi po ni Digong, ni dating Pangulong Duterte po mga kabida, Hindi ko po alam kung gawa-gawa lang po ito ni Attorney Kaufman o totoo po itong sinabi po ni Digong, Basta para sa akin po medyo bahala po ito, mga kabida. Isa po sa mga loyal supporters po ni Digong, ito pong si Attorney Harry Roque. Okay? Yung sakripisyong ginawa po niya mga kabida, para lang po ipakita po yung loyalty po ni Attorney Roque kay FPRRD, hindi na po matatawaran yun, Mantakin nyo. Sinakripisyo po niya yung kanyang trabaho po sa Pilipinas. Maganda na po yung kanyang trabaho sa Pilipinas po mga kabida, Tapos yung kanyang asawa din, nadamay din, Okay? Kahit ano-ano na lang po yung kaso na isinampa po laban sa kanya, kailan po dito ho sa kanyang loyalty po sa mga Duterte, Tapos, yun lang po yung marinig po niya, mula sa dating Pangulo. Kaya nga, medyo duda ako nga dito sa sinabi po ni Kaufman po mga kabida. Kasi, yun nga parang hindi ako makapaniwala po mga kabida na masabi po yun ng dating Pangulo,
Okay? Although, kung titingnan po natin yung anggulo, ano, yung ginawa po natin ni Roque, kung totoo po yun, lumapit po siya sa isang abogado po makabida, dyan po sa the Netherlands, isang Dutch lawyer, no? At inudyukan daw para magsampa po ng kaso, ano, against dito ho sa Dutch government dahil sa kanilang partisipasyon ho makabida, no? Sa extraordinary rendition, ano? Ito pong pagpapadala ko kay dating Pangulo Duterte sa The Hague, hindi po yun maganda, no? Sa tingin ko po, kung totoo po yun, mga kabida. Pero sinabi na po ni Attorney Harry Roque na hindi daw siya nag-interfere. Walang interference daw na nangyari po, ano? Mula sa kanya, mga kabida. Diyan po sa kaso po ni Digong, ano? Okay? Pero hindi naman po siguro magsisinungaling ito pong si Kaufman na sinabi po niya na nakausap niya yung abogado na yon, ano, mga kabida. At nakumpirma na nakipag-usap daw itong si Attorney Roque para po kasuhan ito pong Dutch government. Ano ba ang intention po ni Kaufman kung nagsinungaling po siya doon, ano, mga kabida? Hindi ko din magets, ano, kung ano yung intention po ni Kaufman kung totoong nagsinungaling po siya doon, ano. Para po sa akin, ano, ang tingin ko lang po dito, purely communication lang po talaga ito, mga kabida. At saka wala naman po akong nakita po kay Attorney Roque na masama yung kanyang intensyon kung totoo mang ginawa po niya ito, ano. Alam naman po natin na naghahanap din ng paraan ito pong si Attorney Roque po, mga kabida, no? Para po makatulong sa paglabas po ni Digong mula sa kanyang detention cell, ano. Kaso lang po, baka ang tingin po ng legal team po, mga kabida, no, sa ginawa po ni Roque, out of control na po, ano, mga kabida. Kumbaga, hindi na po maganda, hindi na po within doon ho sa dapat gawin lang po, ano, para po sa paglabas po ni Digong. Kasi tama naman po si Attorney Kaufman po, mga kabida, no, na talagang isa po sa mga requirement po, mga kabida, para po sa interim release, ito pong coordination po ng International Criminal Court doon po sa Dutch government. Kasi yung ICC nasa the Netherlands eh. So kailangan po nilang mag-courtesy o makipag-coordinate po, mga kabida, sa Dutch government, ano, dito ho sa kaso po ni Digong, ano po, no? Tapos kung totoo yung sinabi po ni Attorney Kaufman na inudyukan daw ni Attorney Roque itong isang Dutch lawyer na magsampa po ng kaso, kung nangyari po yun. Now, ano na po yung mukha po ng kampo po ni Digong na makipag-coordinate po, mga kabida, no, sa Dutch government kung ganun po yung nangyari, ano? So, sa kabilang banda po, may point ito hong si Attorney Kaufman, ano, mga kabida. Okay, dito ho sa kanyang pagsita, ano, kay Attorney Harry Roque, kung totoo man po yun. Kasi gaya ng sinabi ko po kanina, dinenay po ito, mga kabida, ni Attorney Roque na ginawa po niya ito, mga kabida, no? Wala daw siyang interference na ginawa dito ho sa kaso po ni Digong, ano. Basta para sa akin po, tingin ko lang po dito, purely miscommunication lang talaga ito, ano, mga kabida. At ayaw ko ding magkawatak-watak ito kung mga taga-suporta po ni Digong, ano. In this time of crisis po, mga kabida, sa panahong ito, ano, na kailangan po ng unity, ano, among the supporters of former President Rodrigo Duterte. Diba? Kailangan talaga ito na magkaisa po sila. Hindi ho dapat magkawatak-watak. Okay? Dapat idinaan na lang po sa pag-uusap po, mga kabida, no? Okay? Kasi kung itong sinabi po ni Kaufman at narinig po ito ni Attorney Roque, do you think hindi po ito magdamdam, mga kabida? Okay? Kung ang sinabi ni Kaufman na sinabi daw ni Digong, ano, na ayaw na raw niyang makipag-ugnayan kay Attorney Roque kasi ho, isa daw itong pugante, okay, mula sa Pilipinas, okay, mga kabida. Ang tanong po dyan, bakit po siya naging pugante? Ano po yung dahilan? Ano? Dahil po sa isinampang kaso po, ano, sa kanya, ha? Mga kabida, nangyari lang po yan dahil po
pinag-initan po siya ng gobyerno po, ano, mga kabida, because of his close ties with the former president. Ano po? Do you think hindi po ito magdamdam kung sakali hong nakarating po kay Attorney Roque yung sinabi po ni Attorney Kaufman na sinabi daw ni Digong na ayaw na po raw niyang makipag-ugnayan? Ano? Doon po sa point na wala pong personalidad si Attorney Roque, totoo po yun, ano? Wala pong personalidad niya. Totoo po yun. Wala ho siyang personalidad to represent the former president kasi hindi nga siya miyembro po ng legal team. Okay? Wala ho siyang personalidad sa legal na aspeto po, mga kabida, no? Kay Digong, ano? Only Attorney Kaufman and the rest of the defense team po ang meron pong karapatan, ano, na magsalita in behalf po kay Digong pagdating ho sa kanyang kaso, mga kabida. Okay? Pero si Attorney Roque, wala ho. Okay? Wala ho, mga kabida. Pagdating po doon, ano? Pero pagdating ho sa personal na kapasidad, ano, bilang taga-suporta po ni Digong, mga kabida, kahit anong gawin po ni Attorney Harry Roque, magagawa po yan niya, ano, mga kabida. Pero wag lang sa point na baka makompromiso yung ginagawa po ng defense team po ngayon, ano? Just like doon ho sa pakipag-usap po sa isang abogado at udyukan po, mga kabida, na magsampa po ng kaso against the government of the Netherlands, ano? Dapat ang ginawa sana ni Attorney Roque po, mga kabida, kung totoo man po yung sinabi po ni Attorney Kaufman, nakipag-usap muna siya, ano? Sa team, sa legal team, ano? Kung okay ba yung kanyang gagawin, ano, na dumaan po sa domestic legal remedy, ano, mga kabida. Yun sana yung ginawa po ni Attorney Roque po, mga kabida, ano po, no? Pero tapos na yun. Okay, meron na pong mga salita na binitawan po, mga kabida, no? Sana ang sa akin po dito hindi po ito lumala, ano, mga kabida, at maayos po ito sa lalong madaling panahon. Okay? Kagaya na sinabi ko po kanina, ito po yung point na ayaw kong mangyari po, ano, mga kabida, na magkawatak-watak ito kong mga taga-suporta po ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte dahil lang po sa miscommunication or miscoordination po. Ano? Okay? Para po sa inyo, ano po ang inyong tingin at pananaw dito, mga kabida? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.